Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Ang pangalan ng babaeng ito ay Do-hee. May espesyal siyang kakayahan sa pagmamanipula ng psikolohiya ng ibang tao. Kaya naman lubos ang pagkilala sa kanya ng chairman ng konglomerato. Si Do-hee ang direktor ng Public Relations Department ng Yunsung Group at isa siyang kilalang personalidad sa industriya. Ang pangalawang anak ng grupo, si Chae-rong, ay may anger management disorder. Dahil dito, marami na siyang naging kaso ng pang-aabuso at pananakit sa mga tauhan. Pero kahit ganito, marami pa ring paraan si Do-hee para baguhin ang opinyon ng publiko. Noong pumunta si Chae-rong sa prosecutor para harapin ang investigasyon, binayaran ni Do-hee ang mga reporter. Inutusan niya ang mga ito na kunan ng litrato ang kasuotan ng dalaga at ang manipis na buhok na nakalabas nang ito'y yumuko sa harap ng lahat. Dahil sa agresibo ng mga reporter, hindi na napigilan ni Chae-rong ang sarili. Muntik na siyang magwala sa harap ng lahat. Buti na lamang at may naghagis ng itlog sa kanya, kaya naiwasan ang isang marahas na away. Habang pinoprotektahan si Miss Chae-rong, natanggal ang high heels ni Do-hee at naiwan sa lupa. Wala siyang oras para hanapin ang sapatos at agad siyang sumama sa loob ng prosecutor's office kasama ang lahat. Ang taong naghagis ng itlog kay Chae-rong ay isa ring inayos ni Do-hee bilang preparasyon sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Pero hindi pa tapos ang plano ni Do-hee. Inutusan niya si Chae-rong na mag-pump ng gatas sa loob ng interrogation room at pagkatapos, ipinakuha ang litrato nito. Hindi nagtagal, lumabas ang isang artikulo na sinulat ni Do-hee na nagsasabing ang pangalawang anak na si Chae-rong ay kailangang bumalik sa trabaho nang wala pang 2 buwan pagkatapos manganak. Dahil sa epekto ng panganganak, nagsimula siyang malugdan ng buhok at dahil sa labis na stress sa trabaho, nagdulot ito ng matinding postpartum depression. Kahit ganito, hindi niya nakalimutang mag-pump ng gatas para sa kanyang anak. Sa ganitong paraan, nailipat ang away sa iskandalo tungo sa usapin ng karapatang pantao ng kababaihan. Mula noon, kinritisyo ng publiko ang pulisya dahil sa pagpilit sa investigasyon at pag-agaw sa karapatan ni Miss Chae-rong bilang isang ina. Malaking tagumpay ang stratehiya ni Do-hee. Ang usapin ng karapatang pantao ng kababaihan ay nagdulot ng malaking ingay sa opinyon publiko. Kaagad pagkatapos, ang kasuotan ni Chae-rong noong araw na iyon ay pumasok rin sa hot search list. Ang elegance at fashion ng suot ay mabilis na nagpawala ng epekto ng iskandalo. Madaling nakuha ni Do-hee ang simpatsya ng publiko. Pero habang inaayos niya ang isang problema, may sumunod na naman. Narinig ni Do-hee na sa rooftop ng Yunsung Group may isang abogadong tahimik na nagpoprotesta at 78 araw na itong nagaganap. Si Attorney Kyung-suk ay isang human rights lawyer na nakatuon sa karapatan ng kababaihan. Ang protestang ito ay para tutulan ang pagtanggal ng Yunsung Group sa maraming babaeng empleyado. Inimbestigahan ni Do-hee ang resume ni Attorney Kyung-suk na may palayaw na fighting cock. Sa mga salita pa lamang, makikita na ang pagiging baliw sa loob nito. Ayaw direktang makipagbanggaan ni Do-hee sa ganitong klaseng tao, kaya ipinasa niya ang usapin sa unyon para asikasuhin. Kinabukasan, bumalik sa bansa ang asawa ni Chae-rong na si Direktor Jae-min. Pagbaba pa lang ng eroplano, inayos na ni Do-hee na may mga reporter na naghihintay at sinabihan si Jae-min na sundin ang script para magmukhang asawang naging pabaya at ngayon ay nagising na. Matalino si Jae-min kaya puno ng emosyon ang kanyang pag-arte sa harap ng kamera at naniwala ang lahat sa kanya. Diretso ang pagdala ni Do-hee sa kanya sa bahay ng chairman. Sa oras na ito, kakalabas lang ni Chae-rong sa prosecutor's office. Pasigaw siyang pumasok sa bahay. Nang makita niya si Jae-min, sinampal niya ito ng malakas dahil ang pag-amin nito sa media ay nagpatunay sa imahe niya bilang isang babaeng may mental instability. Nagwala si Chae-rong at sumigaw ng malakas na parang hayop. Sa huli, hinimatay siya dahil sa kakulangan ng oxygen. Pero hindi inintindi ng chairman ang kanyang anak. Sa halip ay sinabihan niya si Do-hee na protektahan ng mabuti si Jae-min dahil ang susunod niyang plano ay gawin itong mayor ng Seoul. Dahil dito, kailangan ng chairman ang tulong ni Do-hee. Kung pag-uusapan ang pinagmulan ng relasyon ng presidente at ni Do-hee, kailangan nating balikan ang maraming taon. Noong pumunta ang presidente sa isang new employee training session, ang kanyang silk scarf ay tinangay ng hangin papunta sa ilog. Si Do-hee, na nooy bagong empleyado pa lang, ay walang pag-aatubiling tumalon sa tubig at kinuha ang scarf. Pagkatapos, iginalang niya itong ibinalik sa presidente. Dahil sa pangyayaring ito, naalala ng presidente si Do-hee. Hindi lamang siya binigyan ng katulad na silk scarf, pinanatili rin siya ng presidente bilang isang epektibong kanang kamay hanggang ngayon. Pagkatapos sabihin ang kanyang plano, lumingon ang presidente para tingnan ang balitang pinapalabas sa malaking screen ng gusali sa tapat. Sa harap ng Yunsung Department Store,
tinipon ni human rights lawyer Kyung Suk ang mga pansamantalang natanggal na babaeng manggagawa. Nagsimula sila ng kolektibong protesta. Maraming women's groups at labor unions ang nagtipon din doon. Sabay-sabay silang nagprotesta na nangangailangan sa Yunsung Group na kanselahin ang pagtanggal sa mga babaeng empleyado. Kaagad na nagalit ang chairman kaya mabilis na kinontak ni Do-hee ang media para ipatanggal ang balita. Bukod sa pagpapalaganap ng balita at opinyon publiko, nagsimula rin si Attorney Kyung Suk ng live broadcast na nananawagan sa mga kababaihan na magkaisa. Sa live broadcast, inilabas ni Attorney Kyung Suk ang mamahaling sapatos na nahulog ni Do-hee. Ginamit ito ni Attorney Kyung Suk para i-link si Do-hee at sinabing si Do-hee ang tagapag-ayos ng mga problema ng Yunsung Group. Tinawag din niya itong toilet na nag-aalis ng lahat ng uri ng maruming tubig. Binansagan ni Attorney Kyung Suk si Do-hee bilang toilet woman. Mabilis na pumunta si Do-hee sa lugar ng insidente. Ipinaliwanag ng staff doon ang sitwasyon. Sinabi ng mga babaeng temporary workers na kung hindi sila papayagang bumalik sa trabaho, sila ay magpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali. Walang takot si Do-hee. Sinabi niya sa kanila na hayaan silang sumayaw kung gusto nila. Ang eksenang ito ay nakuha ng isang lalaking nagli-livestream. Hawak ang kanyang phone, lumapit siya sa harap ni Do-hee. Mabilis na dumami ang viewers ng kanyang livestream. Nang makita ni Do-hee na lumalala ang sitwasyon, mabilis siyang pumunta sa rooftop. Handa na siyang direktang harapin si Attorney Kyung Suk. Inilista ni Kyung Suk ang serya ng mga krimen ng Yunsung Group at pinayuhan din si Do-hee na huwag nang maging sunod-sunuran sa mga tycoon. Hindi nila siya pahahalagahan dahil sa kanyang pagsisikap. Hindi nila kailanman kikilalanin ang kanyang pagkatao. Nag-alok si Do-hee ng napakagandang mga kondisyon sa pag-asang titigil na si Kyung Suk sa paghaharap sa Yunsung Group. Pero hindi nagalaw si Kyung Suk. Ang gusto ni Kyung Suk ay hindi kapangyarihan o pera, kundi ang lumikha ng isang malinis at magandang mundo. Habang patuloy na pinipilit ni Do-hee na kumbinsihin si Kyung Suk, biglang kumuha ito ng isang timba ng ihi at ibinuhos sa kanya. Nang makita ni Do-hee na hindi madaling pakikitunguhan si Attorney Kyung Suk, wala siyang choice kundi gumamit ng mas radikal na paraan. Pinapush ni Do-hee ang isang tao para itulak si Kyung Suk mula sa rooftop. Malapit na ang anibersaryo ng grupo, kaya ganito na lang ang ginawa ni Do-hee para pigilan si Kyung Suk sa paggulo. Bukod sa pagharap sa lahat ng hindi inaasahang pangyayari sa kumpanya, bawat miyembro ng Yunsung Group ay nangangailangan ng tulong ni Do-hee para resolbahin ang anumang problema. Kamakailan lang, nagkaroon ng problema si Jaemin. Ang kanyang sekretarya na si Yeseul ay patuloy na nagpapadala sa kanya ng malalanding at malabong mensahe. Hindi lang niya pinuri ang unforgettable charm ni Jaemin sa trabaho, iminungkahi pa niya na maglakad-lakad silang dalawa. Hindi tumanggi si Jaemin sa kabutihan ng kanyang sekretarya. Kahit noodles ay kinain pa niya ito sa kanyang kwarto. Nang makita ni Yeseul na hindi siya pinapalayas, lalo siyang naging agresibo. Habang nagtatrabaho, kusang inalok niya ang sarili at pumunta mismo sa private room ni Jaemin. Naramdaman ni Jaemin na may mali, kaya hindi niya binuksan ang pinto. Inilipat pa niya si Yeseul sa ibang departamento. Galit na galit si Yeseul. Sinabi niyang ilalabas niya ang totoo, na siya ay ginahasa ni Jaemin. Sa harap ni Do-hee, inamin ni Jaemin na may nararamdaman siya kay Yeseul, pero hindi niya ito ginawan ng kahit anong labag sa moral. Agad na tinawag ni Do-hee si Yeseul. Habang umiiyak, isinalaysay ng sekretarya ang lahat ng nangyari. Ayon kay Yeseul, dinalhan niya lang ng instant noodles si Jaemin ayon sa utos, pero ginahasa siya nito. Pagkatapos marinig ang salaysay ni Yeseul, ipinakita ni Do-hee ang mga mensahe mula sa cellphone nito kay Director Jaemin. Kitang-kita sa mensahe na si Yeseul ang palaging nanggugulo. Hindi ito matatanggihan ng sekretarya, pero hindi niya sinulat ang mga mensaheng iyon. Pagkatapos, kinuha ni Do-hee ang mga larawan ni Yeseul bilang bar waitress at sinabing sanay ito sa pag-akit ng mga lalaki. Para lang itong laro sa kanya. Kung ilalabas sa publiko ang nakaraan ni Yeseul at dagdagan pa ng mga katang-isip na chismis, sisirain ang buhay nito. Pinili ni Do-hee na hayaan na lang itong mag-resign at tapos na ang usapan. Akala ni Do-hee ay perpekto ang resolusyon, pero nang lumabas siya para makipagkita sa chairman, nagpakamatay si Yeseul. Bumagsak ang kanyang katawan sa bubong ng kotse. Nahulog ang butones na hawak niya sa lupa. Nagulat si Do-hee at hindi makapaniwala sa nakita, pero may nakahuli sa kanya. Pagbalik sa opisina, nakita niya ang email na sinulat ni Yeseul bago ito magpakamatay. Maliwanag na ipinaliwanag ni Yeseul kung bakit siya nagtrabaho sa bar noon. Isang gabi bago siya graduate, dahil hindi ma-approve ang student loan niya, hindi siya makakapag-college. May sakit ang kanyang ina at nakaratay sa kama. Walang choice si Yeseul kundi magtrabaho sa bar para may pambayad sa tuition. Hindi man maganda ang nakaraan niya, ibig sabihin nito ay kayang niyang tiisin ang ginawa ni Jaemin nang walang imik. Dahil kay Jaemin,
Nasira ang buhay ni Yeseol pero patuloy pa ring pinoprotektahan ni Do-hee ang mastermind at sinusolusyonan pa ang mga problema nito. Nang makita ni Do-hee ang butones sa harap niya, naunawaan niya ang lahat. Ito ang butones na nakuha ni Yeseol kay Jaemin nang gabing ginahasa siya. Labis na nalungkot si Do-hee. Diretso siyang pumunta kay Jaemin at sinuri ang cellphone nito para kumpirmahin ang mensahe ni Yeseol. Habang tinitingnan ang messages, hindi sinasadyang napindot ni Do-hee ang call button. Biglang nagring ang telepono sa bulsa ni Jaemin. Agad siyang kinabahan. Doon lang nalaman ni Do-hee na ang mga mensahe ni Yeseol ay peke at gawa-gawa lang ni Jaemin. Nang mabuking, hindi man lang ito nagpanik. Sa halip, ngumiti lang ito at humingi ng paumanhin kay Do-hee. Sinabi niyang sorry dahil nadagdagan ang problema nito. Hindi niya rin inasahan na ang mga babae ngayon ay sobrang weak. Habang nakatingin sa halimaw sa harap niya na walang pagsisisi, ngipin ni Do-hee ay nagkagatgat. Tinuya pa siya ni Jaemin na nagsabing ang tunay na mastermind na naglantad sa nakaraan ni Yeseol at nagtulak sa kanya sa ganito ay si Do-hee mismo. Ang mga kasamaan na ginawa ni Do-hee sa mga nakaraang taon ay lalong naging kahiya-hiya. Ngayon, dahil sa kaso ni Yeseol, bigla na lang nagising ang kanyang konsensya. Ang luha ni Do-hee ay nakakadiri para sa kanya. Nang marinig ang mga salitang ito, wala siyang masabi. Hindi makapagsalita, umalis na lang siya. Kahit alam niyang demonyo si Jaemin para protektahan ang Yunsong Group, wala siyang choice kundi tulungan siyang itago ang krimen. Nang gabing iyon, umakyat si Do-hee sa rooftop. Parang nakita niya si Secretary Yeseol na umiiyak sa harap niya. Bigla niyang naalala, siya mismo ang nag-utos na itulak si Kyung-suk mula sa rooftop. Nagmamadaling pumunta si Do-hee sa department store. Sa oras na ito, ang mga tauhan niya sa korporasyon ay handa nang umakyat at itulak si Kyung-suk mula sa rooftop. Hindi alam ni Kyung-suk ang mangyayari. Patuloy pa rin siyang nagli-live stream sa itaas. Habang ipinoprotesta ni Kyung-suk ang karapatan ng mga babaeng manggagawa, biglang nawala ang signal. Isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang sumugod sa rooftop, balak siyang itulak. Lumaban si Kyung-suk ng buong lakas. Nang hindi na nila alam ang gagawin, dumating agad si Do-hee. Pinigilan ang mga lalaki at inutusan silang umalis. Pero may kumindat sa mga nakabantay doon. Biglang sumugod ang isa, gustong hulihin si Kyung-suk. Nang makita ito, tumangging umatras si Do-hee. Tinakbo niya si Kyung-suk at sabay silang tumalon. Buti na lang at nahulog sila sa lifebuoy, kaya minor lang ang mga sugat at dinala sa ospital para magpagaling. Nagkaingay ito sa media. Tinagurian si Attorney Kyung-suk bilang hero ng mga natanggal na babaeng manggagawa. Samantala, napunta sa gitna ng kontrobersya ang Yunsong Group. Pinuna ang grupo sa pagtatanggal sa mga temporary workers, kaya sunod-sunod ang protesta. Nagdaos ng espesyal na board meeting ang Yunsong Group dahil dito. Galit na galit ang chairman at sinabing walang kwenta ang mga tauhan niya. Napakalaking peligrong kinakaharap ng grupo. Ano ang dapat gawin? Biglang iminungkahi ni Jaemin na ibalik sa trabaho ang lahat ng natanggal na manggagawa, kunwari ay personal niyang investment. Nagulat ang presidente at pinalayo muna ang mga department head para makapag-usap silang dalawa. Ito ang unang pagkakataon sa 7 taon na humiling ang manugang niya. Nagpaliwanag si Jaemin. Alam niyang gusto siyang pasukin ng presidente sa politika para makatulong sa grupo. Sinamantala ni Jaemin ang pagkakataon para ayusin ang imahe ng kumpanya. Ang balita ng pagbabalik ng mga empleyado ay nagpahupa sa galit ng publiko at naging daan para sa political career ni Jaemin. Bilang patunay ng katapatan, sinabi niyang magiging sunod-sunuran siya sa presidente para tulungan itong umangat pa. Si Do-hee, sa kabilang banda, ay itinapon na ng presidente parang sirang sapatos. Tinanong ng presidente kung kaya ni Jaemin ang lahat mag-isa. Sinabi nitong naayos na niya ang problema kay Do-hee. Sinabunutan si Jaemin ng presidente dahil sa pag-aakalang kaya niyang alisin ang taong kontrolado niya sa loob ng 10 taon. Pagkatapos, nagpanggap ulit itong mahinahon at pinakinggan ang plano ni Jaemin. Hindi nagtagal, dumating si Ji-an, tauhan ni Do-hee, para magulat. Mukhang matagal nang binayaran ni Jaemin. Pumunta si Ji-an sa ospital para kausapin si Attorney Kyung-suk. May kondisyon. Kapag tinanggap nito ang pag-apologize ng Yunsong Group at hindi na ito pinalala, ibabalik sa trabaho ang lahat ng natanggal. Medyo nahimok si Kyung-suk. Pagkatapos, nagulat si Ji-an kay Jaemin. Bago umalis, tiningnan ito ni Jaemin. Biglang bumalik ang libog niya at hinagkan ito ng pilit. Para makapasok sa politika ang manugang, kailangang mag-resign ang mayor ng Seoul. Kaya lihim na inilantad ng chairman ang ilegal na pagtanggap nito ng campaign funds. Galit na galit ang mayor ng gabing iyon. Inanyayahan niya ang chairman sa isang hapunan. Personal niyang pinugot ang ulo ng isda at ibinigay sa chairman parang pagsasabing, giyera na.
Sinabi niyang hindi alam ng chairman ang limitasyon at naglakas loob itong magtaksil. Bilang ganti, inalis niya ang land development rights ng Yunsong Group. Pero hindi natakot ang chairman. Inutusan niya ang mga tauhan na ilabas ang balita. Ang asawa ng mayor ay may alahas na nagkakahalaga ng 300 milyong won at ang anak nito sa abroad ay may marangyang at immoral na pamumuhay. Walang choice ang mayor kundi magbitiw. Nang makita ng panganay na anak na si Sojin, natutok na ang chairman kay Jaemin, nagpanik ito. Nagmadali siyang hanapin si Do-hee. Gusto niyang gamitin ang pagkamatay ni Secretary Ye-seul para siraan si Jaemin at ang kapatid niya. Hiniling ni Sojin na ilabas ang totoong dahilan ng kamatayan ni Ye-seul at gumawa ng peking kwento para lokohin ang publiko. Ayon sa kanya, nagkakilala sa bar si Jaemin at Ye-seul. Tinulungan nito ang babae sa tuition bilang kapalit ng pabor. Nang mabuntis si Ye-seul, bigla siyang pinabayaan ni Jaemin at napilitan itong magpakamatay. Nataranta si Do-hee sa sinabi ng panganay. Ayaw niyang masira pa ang reputasyon ni Ye-seul kaya mariin niyang tinanggihan. Binigyang diin niyang sumusunod lang siya sa chairman kaya wala nagawa si Sojin. Samantala, si Jaemin na walang ideya sa lahat ay nagpapakitang gilas. Una, bumisita siya sa lamay ni Ye-seul at nagpakumpas sa pamilya ng namatay. Pagkatapos, personal siyang nag-announce na ibabalik sa trabaho ang mga natanggal at itataas pa bilang regular employees. Nagkompromiso rin si Kyung-suk kay Jaemin para sa kapakanan ng mga manggagawa. Sa harap ng lahat, nagkamay ang dalawa at nagbati ang parang magkaibigan. Kitang-kita ang pagiging mahiyain at alanganin ni Jaemin sa media habang inaanunsyo niya ang kanyang pagtakbo sa mayoral election ng Seoul. Sa eksenang ito sa TV, nakangiting labis ang yabang si Jaemin, habang si Do-hee ay punong-puno ng galit na hindi niya mapigilan. Pinaalalahanan siya ng chairman na maliit na kasalanan lang ito ni Jaemin at ituring na lang itong paraan para mapagaan ang pressure sa kanya. Pero iba ang pananaw ni Do-hee. Hindi ito simpleng pagkakamali, krimen ito. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, nagbabala na ang chairman. Sinabihan ng chairman si Do-hee na humingi ng tawad kay Jaemin at tulungan ito sa pagtakbo bilang alkalde ng Seoul. Kung hindi, posibleng mapalitan ang posisyon niya ni Ji-an. Napuno ng galit si Do-hee. Habang nakatingin sa asong pangaso na may hawak na nahuling prey sa tabi, patuloy niyang inisip ang sariling kapalaran. Direktang tumanggi si Do-hee sa utos ng chairman. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang black sunglasses, hinubad ang silk scarf sa leeg at matatag na naglakad palayo. Pagbalik sa kumpanya, naghahanda na si Do-hee ng resignation letter nang biglang magpadala ng notice ang internal network. Natanggal na siya sa trabaho. Sa sandaling iyon, biglang binuksan ni Ji-an ang pinto bilang papalit kay Do-hee. Agad nagbago ang ugali nito. Naging mayabang at sinabing kung itataboy niya si Do-hee ngayon, mawawalan ito ng karapatang makatanggap ng pensyon. Parang parusa ito na halos katumbas ng pagpapalayas ng walang dala. Dagdag pa ni Ji-an, may hawak siyang recording pen na nagtala ng buong usapan ni na Do-hee at Ye-seul. Kung pagkatanggal niya kay Do-hee ay gagamitin pa nito ang pagkamatay ni Ye-seul para gumulo, ibibigay niya ang recording pen sa pamilya ng patay para patunayang pinilit ni Do-hee itong magpakamatay. Nablock ang lahat ng paraan ni Do-hee dahil kay Ji-an. Ayaw paniwalaan ni Do-hee na gagawin ito ni Ji-an, ngunit sinabi lang nito na lahat ng ito ay mga bagay na tinuruan siya mismo ni Do-hee. Para siyang nabihag ng sariling bitag. Umalis si Do-hee sa Yunsong Group nang walang dangal. Sa panahong ito, biglang inanunsyo ng ospital na dahil natanggal si Do-hee, tinanggal ng chairman ang lahat ng benepisyo para sa kanya. Kailangang ilipat ang kanyang bedridden na ama mula sa VIP room. Kahit ang nakaschedule na transplant surgery ay kinansela. Hindi inasahan ni Do-hee na gagawin ng chairman ang ganitong mga walang pusong bagay. Kinagabihan, pumunta si Do-hee sa chairman at tinanong kung gusto nitong saktan ang kanyang ama. Hindi ito ikinaila ng chairman dahil kahit papaano makakabawas ito ng galit nito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtatraidor ng pinagkakatiwalaang tao ay nangangailangan ng pambawi. Ang maharlikang anyo ng chairman ay nagpatahimik kay Do-hee. Siguro ngayon lang niya napagtanto na sa mga nakaraang taon, tinulungan niya ang chairman sa paggawa ng masama. Isang napakalaking pagkakamali iyon. Pero hindi susuko si Do-hee. Gagawin niyang wasak ang grupo ng chairman, gigibain ang mundong itinayo sa pawis at luha ng mga ordinaryong tao, at paparamdaman niya ang sakit ng pagkawala ng lahat. Pagtalikod niya, pumunta si Do-hee sa funeral home para dalawin si Ye-seul. Titiyakin niyang gagapang si Jaemin para humingi ng tawad sa patay. Kailangan ni Do-hee ng tulong para sa kanyang paghihiganti. At ang taong iyon ay si Kyung-suk. Ngayong araw na ito, pumunta si Do-hee sa opisina ni Kyung-suk para makipag-usap. Pero malalim ang galit sa pagitan nila. Ayaw pansinin ni Kyung-suk si Do-hee. Matapos magdesisyon na tumakbo bilang alkalde,
Agad na gustong kunin ni Jaemin si Kyung-suk na kasalukuyang sikat na sikat para sa kanyang campaign team. Sobrang atentibo at maalaga si Jaemin kay Kyung-suk. Si Dongju, ang kasama ni Kyung-suk sa trabaho, ay nakita rin ang intensyon ni Jaemin na makipag-alyansa sa kanya. Pero sa sandaling ito, nagdalawang isip siya. Nakita rin ni Kyung-suk na ang motibo ni Jaemin ay gamitin ang kanyang kasikatan bilang civil rights activist para makapagbukas ng daan para sa kanya. Kaya't muling pumunta si Kyung-suk kay Do-hee. Gusto niyang marinig ang tunay na dahilan kung bakit ito nagpakita sa kanya. Hindi inaasahan ang sinabi ni Do-hee. Nais nitong tulungan si Kyung-suk na maging alkalde ng Seoul. Para itong kwentong barbero para kay Kyung-suk. Ayaw na niyang makinig pa. Sa isip-isip niya ay desperado na si Do-hee at gustong gamitin siya para makaganti. Ngunit diretsahan sinabi ni Do-hee, hindi ito para sa sarili niya, kundi para sa mga residente ng lugar na ito. Sa ngayon, ang pagiging friendly ni Jaemin sa lahat ay para lang lokohin ang mga residente na pumayag sa pagpapatayo ng bagong palengke. Pagkatapos, ang mga bangko ay mag-aalok ng mga loan sa bawat isa. Ang katapusan? Mawawalan ng tirahan at lupa ang mga tao at mababaon pa sila sa utang. Pagkatapos magsalita, ibinigay ni Do-hee ang isang USB kay Kyung-suk. Kinahapunan, dumating nga ang mga tauhan ng bangko. Nagulat ng kaunti si Kyung-suk. Binuksan niya ang USB at nakita ang plano ni Do-hee para pabagsakin ang dating alkalde. Sa sandaling iyon, pumasok rin si Do-hee sa opisina ni Kyung-suk. Tahasan nitong sinabi, laro lang ito ng Yunsung para paglaruan ng mundo. Naipit ang mga residente ng palengke at si Kyung-suk mismo dahil sa pagkakamay nila ni Jaemin ay naging dahilan para pagkatiwalaan ito ng mga tao. Muling iminungkahi ni Do-hee ang pagtutulungan nila para wasakin ang imperyo ng kapitalista ng chairman at ni Jaemin. Nang makita nitong nag-aalinlangan pa rin si Kyung-suk, wala itong nagawa kundi banggitin ang kaso ni Secretary Yeseul ng luhaan. Dahil sa pagtatakip niya sa mga kasalanan ni Jaemin at pagpapatay kay Yeseul, naging ganito kalakas ang loob nito ngayon. Biglang nagbago ang tingin ni Kyung-suk kay Jaemin. Matapos ang matinding pag-iisip, hinamon ni Kyung-suk si Jaemin sa isang importanteng pagtitipon. Malaon niyang sinigawan ng lalaki. Walang hiya ka! Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ni Yeseul. Pero hindi man lang nagalit si Jaemin. Sa halip, tinawag niyang pakialamera si Kyung-suk. Pagkatapos, mahinahon niyang hinawakan ang kamay nito at nagpanggap na normal lang ang lahat sa harap ng media. Nang makita ni Kyung-suk ang mga taong nagtiwala kay Jaemin dahil sa kanya, hindi na niya napigilan ang sarili. Diretso niyang sinabi sa harap ng media na hindi lang siya hindi sasali sa campaign team ni Jaemin, kundi gagawin niya ang lahat para pigilan ang isang hampas lupang tulad nito na manalo. Kung kinakailangan, tatakbo rin siya bilang alkalde. Pagkatapos magsalita, umalis sina Kyung-suk at Do-hee sa bulwagan ng may determinasyon mas malaya kaysa kailanman. Bagamat sandaling nasiyahan si Kyung-suk, pag-uwi ay sinalubong siya ng mga tao sa pintuan. Sinisi nila siya sa pagwasak sa mayoral plans ni Jaemin. Hindi maipaliwanag ni Kyung-suk ang nararamdaman. Alam niyang hindi mauunawaan ng mga mangmang na ito ang dahilan, kaya nagtago na lang siya sa kanyang kwarto at ayaw lumabas. Ang hindi pagkakasundo ni Kyung-suk at Jaemin ay pinalaki pa ng media. Nadismaya ang chairman sa hindi magandang simula ng manugang, lalo nang malaman na si Do-hee ang nasa likod ni Kyung-suk. Inutusan niya si Jaemin na ayusin ito. Kung kinakailangan, lumuhod ito kay Do-hee at makiusap na bumalik sa grupo. Pero paano gagawin ni Jaemin ang nakakahiyang bagay na iyon? Kaya pinili na lang niyang tiisin at inutusan si Ji-an na harapin si Do-hee. Nang gabing iyon, pagkatapos ng meeting ni Do-hee at Kyung-suk, habang pauwi ay sinadya silang banggain ng kotse. Mabilis na hinabol ni Kyung-suk at Dongju ang sasakyan. Tinanggal ni Dongju ang mga ID ng mga lalaki para patunayang mga tauhan sila ng Yunsung Group. Dinala si Do-hee sa ospital. Nang makita itong walang malay, tuluyang nagdesisyon si Kyung-suk na tumakbo bilang alkalde para protektahan ang mga taong may konsensya at mga residenteng naloko ng mga tycoon. Pag-uwi, inanunsyo ni Kyung-suk sa asawa at anak na tatakbo siya para pabagsakin si Jaemin. Bagamat galit ang anak, suportado siya ng asawa. Naiyak si Kyung-suk sa pag-unawa nito. Makalipas ang ilang araw, bumisita si Kyung-suk kay Do-hee sa ospital at inalok itong maging civil servant niya. May kondisyon lang, walang illegal na paraan. Sumang-ayon si Do-hee pero hiningi ang buong kooperasyon kapag gumamit siya ng sariling strategy. Nagkamay ang dalawa bilang opisyal na magkakampi. Bilang kinatawan ng ordinaryong mamamayan, malaking contrast si Kyung-suk kay Jaemin na representante ng mayayaman. May isa pang kilalang kandidato, si Congressman Min Jong. Kagiliw-giliw, ang public affairs officer ni Min Jong na si Director Jun-suk ay ex-husband ni Do-hee. Nakabase ang campaign office ni Kyung-suk sa isang pahayagan at abalang-abala ang team sa paghahanda. Ayon sa analysis ni Do-hee,
3 bagay ang kailangan para manalo. Pera, organisasyon, at reputasyon. Reputasyon lang ang meron sila, kaya ang target ay si Congressman Min Jong. Matalo ito at mailipat ang resources kay Kyung-suk. Kinabukasan, ginamit ni Do-hee ang koneksyon sa Yunsung para makakuha ng litrato ng marangyang pamumuhay ni Min Jong. Ipinamukha nito sa press ang pinagmulan ng pondo nito. Samantala, nagpa-stylist si Kyung-suk para bagong anyo. Mas istrikto ang itsura, eye-catching suits at pinaikling buhok. Hindi pa huhuli ang team ni Min Jong. Ginamit nila ang pagpapawis ni Kyung-suk para gumawa ng mga video na sisira sa imahe nito at ikinakalat online. Sa kampo ni Jaemin, espesyal na inimbitahan ng chairman si Carl Yun, isang mataas na politiko, para gabayan si Jaemin. Sa unang pagkikita pa lang, nakita na ni Carl Yun ang pagiging cruel ni Jaemin sa kabila ng magandang itsura. Binigyan din niya ng pansin ang strategist na si Do-hee. Una niyang ginawa ay kanselahin ang TV debate na dapat sasalihan ni Jaemin. Sa halip na 3, Jaemin, Min Jong, Kyung-suk, naging 2 babae na lang ang magtutunggali. Galit na galit si Jaemin sa desisyon ni Carl Yun pero sinigawan siya nito. Basura ka! Hindi mo kayang talunin si Kyung-suk! Ipinagmalaki ni Carl Yun ang kanyang eksperyensa. 12 eleksyon at 2 presidente ang naitrain niya. Kaya kung susundin siya ni Jaemin, gagawin din niya itong presidente. Kumalat ang balita tungkol sa pag-atras ni Jaemin at agad itong naunawaan ni Do-hee na may tumutulong sa kanya. Una sanang plano ni Do-hee na gamitin ang debate para paglabanin sina Jaemin at Congressman Min Jong. Ngunit ngayong kakaiba ang pag-atras ni Jaemin, kailangang humanap si Do-hee ng ibang paraan para talunin si Congressman Min Jong. Pumunta siya sa investor sa likod ni Congressman Min Jong at sinabing may inihain itong bill na makakasira sa interes ng mga investor. Tama ang hinala. Agad na nakipagpulong ang investor kay Congressman Min Jong para questionin ito. Nagpaliwanag si Congressman Min Jong na palabas lamang ito at kapag naging alkalde na siya ng Seoul, ibibigay pa rin ang nararapat na benepisyo sa mga investor. Pero hindi ito nasiyahan ang mga investor at nainis sa mga katusuhan nito. Nang mag-imbestiga si Congressman Min Jong, nalaman niyang si Do-hee pala ang nagbunyag ng balita sa mga investor. Napakagalit nito. Hindi pa siya gumagalaw, ang kampo ni Kyung-suk na ang unang nanggulo. Walang choice si Congressman Min Jong kundi gumanti. Samantala, gumabay si Do-hee buong gabi kay Kyung-suk sa pagsasanay para sa speech contest. Habang nagtatrabaho, lalong tumibay ang pagtitiwala nila sa isa't isa. Kinabukasan, dinala ni Kyung-suk si Do-hee at ang campaign team sa paligsahan ng may malaking paghahanda. Bago ito, nag-post si Do-hee ng video na naglalantad sa marangyang buhay ni Congressman Min Jong, nakabaligtaran ng simple at tapat na pamumuhay ni Attorney Kyung-suk. Bago pa man magsimula ang debate, nagsimula na ang digmaan ng opinyon publiko. Nang gabing iyon, pumunta si Kyung-suk sa broadcast room ng TV station na napaligiran ng mga taga-suporta. Naroon na siya sa kanyang unang labanan, harapang nakikipagtunggali kay Congressman Min Jong. Ginamit nito ang nakaraan ni Do-hee bilang pambungad, binanggit ang masasamang ginawa nito sa ilalim ng mga tycoon. Mga kwentong salungat sa layunin ni Kyung-suk na protektahan ang karapatang pantao. Pero ngayon, magkasama na sila. Hindi itinago ni Kyung-suk ang katotohanan. Inamin niyang magkaaway sila ni Do-hee noon. Ngunit sa pagtatalo nila, nagsimulang harapin ni Do-hee ang realidad ng karapatan ng mga manggagawa. Hindi niya pababayaan ang babaeng naglaan ng buhay para sa kanya dahil lang sa kanilang mga pagkakaiba noon. Sa pagsasalita nito, binanggit ni Kyung-suk na pinaboran ni Congressman Min Jong ang malalaking kompanya ng chemical plant habang binabaliwala ang protesta ng mga tao. Sa matatalim na salita ni Attorney Kyung-suk, walang magawa si Congressman Min Jong kundi sabihing pabilisin nito ang audit sa mga chemical plant. Pero pagtalikod nito, sinabihan agad ang mga investor na formalidad lang ang mga sinabi nito. Sunod, sabay na nag-live broadcast ang 2 kandidato para sagutin ang mga tanong ng supporters. May isang binatang inayos para magtanong kay Congressman Min Jong. Nang makita nito ang binata, nataranta ng bahagya si Congressman Min Jong. Nagpanggap itong kalmado pero naalala ang eksena ng kanilang paghahalikan ni Suho. Nang makita ni Director Jun-suk na nag-iba ang mukha ni Congressman Min Jong, agad niyang pinatigil ang live stream. Galit na galit si Congressman Min Jong kay Director Jun-suk at sinabing kahit ex-husband niya si Do-hee, nagpapadala pa rin siya sa mga pakana nito. Hindi inasahan ni Do-hee ang ganitong paraan. Nagpakahinahon si Congressman Min Jong at ipinagpatuloy ang broadcast. May isang batang babae ang nagtanong kung kailangan bang mag-isang kandidato na lang ang 2 babae para manalo. Matatag na sinagot ni Kyung-suk na basta makakatulong sa pag-unlad ng lipunan, kahit magkampi pa sila ni Congressman Min Jong, ay papayag siya. Dahil hindi ito napag-usapan sa partido, hindi makasagot ng diretso si Congressman Min Jong. Pero wala itong pakialam kay Kyung-suk. Basta makabubuti sa taumbayan, kahit sumali pa siya sa partido ni Congressman Min Jong ay gagawin niya.
Hinubad pa ni Kyung-suk ang kanyang corset dahil ayaw niya ng mga pekeng bagay. Ang tunay na layunin ay tapat na paglilingkod sa mga mamamayan ng Seoul. Hiniling ni Kyung-suk na huwag nang magsalita ng mga pakitang tao si Congressman Min Jong. Dapat maging tapat sila sa isa't isa para maprotektahan ang Seoul sa kamay ng mga tycoon. Sa harap ng katapangan ni Kyung-suk, hindi makapalag si Congressman Min Jong. Natapos ang live broadcast sa gitna ng kaguluhan. Sa labanang ito, kitang-kita ang panalo ni Attorney Kyung-suk. Malungkot na naninigarilyo si Direktor Jun-suk. Lumapit si Do-hee sa ex-husband nito. Hindi napigilan ni Jun-suk na tanungin kung ano ba talaga ang gusto nito. Si Suho ay isang musikero lang na pinunduhan ni Congressman Min Jong. Inilantad ni Do-hee sa isang pangungusap ang pangit na mukha ni Congressman Min Jong. Ginamit nito ang pera ng tycoon para gumawa ng musical instrument bank. Naglabas ito ng 300 milyong won para sa commercial organization at bumili pa ng bahay para kay Suho. Magkasama at intimate sila sa bahay. Nang malapit nang mabuko ang relasyon nila, naisip nitong putulin ang ugnayan. Samantala, nanonood ng live broadcast si Jaemin. Nang makita ang kayabangan ni Kyung-suk, nagpasya siyang bawasan ito. Binigyan siya ni Carl Yoon ng magandang plano. Kinabukasan, nagpulong si Jaemin. Pinag-usapan nito ang Green People's Fund na kanyang itinatag. Ang pondong ito ay naglalayong gumawa ng safe zone para sa lahat ng kababaihan sa Korea, kasama ang mga single at unmarried mothers. Dinala ni Jaemin ang asawa niya sa publiko, pero medyo unnatural ang ekspresyon ni Chae-rong. Napansin ng mga reporter ang kakaibang ekspresyon ni Chae-rong. Agad nilang tinanong kung may problema sa kanilang relasyon. Sinunod ni Chae-rong ang plano ni Carl Yoon at inamin na may cancer cells siya sa matris. Dahil dito, hindi na siya makakapag-anak. Naging sobrang sensitive rin siya sa chemotherapy. Una sanang gustong samahan ni Jaemin ang asawa, pero matigas itong tumanggi. Hiniling niyang magtuloy-tuloy ang asawa sa charity work para matulungan ang ibang inang naghihirap. Nang marinig ang mga salita ng asawa, umiyak ng malakas si Jaemin sa harap ng lahat. Pagkatapos magsalita, niyakap ni Jaemin ang asawa at ipinagpatuloy ang pagganap bilang devoted husband. Pumulong si Chae-rong na ito na ang huling pagkakataong papayag siyang magpanggap kasama nito. Para maging believable, hinalikan ni Jaemin ng masidhi ang asawa. Nasa itaas sina Carl Yoon at Ji-an, nakamasid at nagdiwang sa tagumpay ng palabas. Nang ma-post online ang balita, labis na naantig ang mga tao. Dahil dito, tumaas ang approval rating ni Jaemin hanggang sa maging number 1 siya sa 5 kandidato. Pangalawa si Kyung-suk, habang pangatlo lang si Congressman Min Jong. Nawala na ang competitive advantage nito. Maging ang mga investor nito ay lumipat na kay Kyung-suk. Galit na galit si Min Jong at inutusan si Director Jun-suk na imbestigahan ang pamilya ni Kyung-suk para malaman ang kahinaan ng kalaban. Determinado itong manalo sa eleksyon. Habang sumisikat si Jaemin, muling pumunta ito sa palengke para humingi ng suporta. Sinabi nitong ang pagsuporta sa kanya ay magdudulot ng yaman at bagong buhay. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Do-hee na puno ng pangako sa sarili na pipigilin ang kampanya nito. Bagong scene. Pumunta si Do-hee sa isang dating kakilalang reporter at ipinaulat ang kwento ng isang foreign company na may hawak ng commercial licensing rights sa development sites sa Seoul. Dapat sana'y apartment complex ang itatayo dito, pero biglang naging commercial land. Kahina-hinala ang foreign company na ito at may koneksyon sa Yunsung Group. Nang makita ng chairman ang balita, inanyayahan nito ang vice mayor bilang panauhin at lihim na ipinahiwatig na tauhan niya ito. Inutusan niyang magsalita ang vice mayor na walang koneksyon ang Seoul sa foreign companies at hindi ito magsasara ng reconstruction projects. Dahil utang na loob ang vice mayor sa chairman, napilitan siyang tumulong. Ngunit nang magsasalita na ito, dumating si Do-hee at ipinakita ang litrato ng pagkikita nila ng chairman. Sapat na ang larawan para hayaan ang mga reporter na maghinuha. Sa ilalim ng pressure, inanunsyo ng vice mayor na suspendido muna ang reconstruction permits hanggang sa mahalal ang bagong alkalde. Malaking lugi ang nakuha ng chairman dahil dito. Nang malaman ng chairman na si Do-hee ang nag-udyok sa vice mayor, pumunta ito sa rooftop house nito. Nang makita ang simpleng tirahan ni Do-hee, hinamak ito ng chairman at sinabing nakatira sa impyerno kasama ang basura ng kahirapan. Nag-alok ito ng pagkakasundo pero tumanggi si Do-hee. Nagbabala ang chairman na mag-ingat ito. Pag-uwi, sinabihan ng chairman si Carl Yoon na panahon ng alisin si Do-hee. Minamadali rin ito ni Jaemin na sobrang stressed na. Sa galit, hinablot nito ang tie na inihanda ni Ji-an na nagpakita ng sama ng loob. Nakita ito ni Chae-rong. Binulungan siya ng kapatid na si So-jin na may something sa dalawa. Pinaalalahanan siyang bantayan ang asawa para hindi masira ang eleksyon at matanggal sa pabor ng ina. Galit na galit si Chae-rong. Alam niyang ito na lang ang pagkakataon niyang talunin ang paboritong kapatid. Samantala, patuloy na minamanmanan ni Do-hee ang buhay ni Congressman Min Jong.
Nalaman nitong nagpa-enroll ito ng anak sa music lessons na nagkakahalaga ng 20 milyong won monthly. Alam ni Do-hee ang galit ng mga Koreanong ina sa unfair education kaya agad niyang inilabas ang balita. Nagprotesta ang mga ina at hiniling na magbitiw si Minjong. Para mapatahan ang galit, pinilit ni Direktor Jun-suk na lumabas ang anak ni Minjong. Ayaw ng batang babae na nagsabing inaagawan siya ng karapatang pantao ng ina. Pero ipinaintindi ni Minjong na kapag natalo sila, mawawalan ng pera pang-aral sa Amerika ang anak. Napilitan itong sumunod. Nang marinig ito, naghanda si Director Jun-suk ng dahilan na binubuli ang anak dahil sa pagiging outcast nito sa klase para makaawa sa publiko. Bagamat suwail at bastos ang babae, sa ilalim ng pressure ni na Director Jun-suk at Congressman Minjong, pumayag itong gupitan ang mahabang buhok. Tumayo ito sa harap ng media at umiyak, kwentong noong high school siya sa Amerika, tinataboy siya ng mga kaklase. Mula noon, nagkaroon siya ng mental illness. Kaya raw siya nag-enroll sa mahal na music lessons para gamitin ang musika bilang therapy at makaahon sa dilim. Dahil sa magaling na pag-arte ni na Congressman Minjong at ng anak, naresolba nila ang lahat ng banta. Pagkatapos ng press conference, inanyayahan ni Carl Yoon si Congressman Minjong para magkita at sinadya nitong ibunyag na may loophole ang campaign fund ni Kyung-suk. Pwedeng tulungan ni Carl na alisin si Kyung-suk. Agad na pumayag si Congressman Minjong na makipagtulungan. Inilantad ni na Carl Yoon at Congressman Minjong na ginamit ni Kyung-suk ang support fund ng Women's Association para kumain ng mamahaling Wagyu beef. Gamit ang kanyang eksperyensya, tumpak na kinontrol ni Carl ang emosyon ng publiko. Ipinakita niya ang eksaktong halaga ng support at gastos sa pagkain. Kinabukasan, napakaraming reporter ang naghintay sa labas ng bahay ni Kyung-suk. Unang beses niyang naranasan ito kaya nagpanik siya. Pero nang kumalma, humingi siya ng agarang press conference para linisin ang mga paratang ni Congressman Minjong. Iginagalang ni Do-hee ang desisyon ni Kyung-suk, pero habang naghahanda, tumawag ang ospital. Nawawala ang amang may memory loss ni Do-hee. Palabas lang ito ni Carl Yoon. Sinadya niyang ipakuha ang tatay ni Do-hee at dalhin sa malayong lugar sa suburbs para magambala ang isip at enerhiya nito. Tulad ng inaasahan, hindi nakasama ni Kyung-suk si Do-hee sa press conference dahil naghahanap ito ng ama. Pero hindi lang iyon. Ginulo rin ni Congressman Minjong ang Workers' Union Manager. Ginamit nito ang pagkukurakot ng manager sa pondo para pang tuition ng anak bilang panakot at pinilit itong siraan si Kyung-suk sa harap ng media. Diretsang inamin ng manager na ginamit ni Kyung-suk ang pondo para sa personal na interes. Nasadlak sa krisis si Kyung-suk. Samantala, walang kamalay-malay si Do-hee at patuloy sa paghahanap ng ama. Nang matagpuan niya ito, bangkay na lamang ang natira. Nasagasaan habang naghahanap ng daan pa uwi. Nang makita ang bangkay ng ama, gumuho si Do-hee. Umupo ito sa sahig ng ospital at humagulgol ng buong lakas. Nang mabalitaan ito ng chairman mula kay Carl Yoon, wala man lang bahid ng lungkot sa mukha nito. Inutusan pa niyang padalhan ng wreath na may water hyacinths, paborito ni Do-hee. Samantala, nang walang gabay ni Do-hee, nagulo ang campaign team ni Kyung-suk. Walang habas silang inatake ni Congressman Minjong. Maging ang asawa ni Kyung-suk ay naipit. Sa ganitong sitwasyon, walang choice si Kyung-suk kundi umasa sa sariling instincts. Ito mismo ang gusto ni Minjong. Hinintay lang nito na magkamali ng malaki si Kyung-suk. Makalipas ang ilang araw, nagdaos ng libing si Do-hee para sa ama. Dumalaw si Carl Yoon para magbigay pugay at iginalang siya ni Do-hee. Pero nang umalis na ito, napansin ni Do-hee ang water hyacinths sa wreath. Isang detalye na tanging chairman lang ang nakakaalam. Agad na naunawaan ni Do-hee na kasabwat pala ang chairman at si Carl Yoon. Sa sandaling iyon, naintindihan niya ang babala ng chairman. Ang pagkamatay ng ama niya ay may kinalaman dito. Alam ni Kyung-suk ang nangyari kay Do-hee, kaya dinalhan niya ito ng election team para magbigay pugay. Umupo si Kyung-suk sa tabi ni Do-hee para aliwin ito at diretsahang sinabing anuman ang mangyari, nandito lang siya. Marahil likas na leader si Kyung-suk. Kahit hindi siya magaling sa mga scheme, kayang-kaya niyang kumbinsihin ang mga tao sa katapatan niya. Kitang-kita ito sa pakikitungo niya sa manager. Kahit tinraidor siya, hindi siya nagalit. Dumalaw pa si Kyung-suk sa bahay ng manager para kausapin ito. Pero dahil alam ng manager ang kasalanan nito, pinilit nitong paniwala ang masama at cruel si Kyung-suk. Ngunit nabasag ang lahat ng pagtatanggol nito sa isang simpleng galaw. Sa halip na magalit, tinulungan siya ni Kyung-suk na magsuot ng scarf at hinawakan ang malamig nitong kamay na puno ng pangunawa. Sa huli, niyakap siya ng manager at inamin ang pagkukurakot para sa tuition ng anak na nalaman ni Minjong at ginamit bilang panakot. Sunod na eksena, patuloy na ginamit ni Kyung-suk ang katapatan para makipag-ayos sa manager. Samantala, bumalik si Do-hee sa campaign office at sinimulan ang bagong strategy. Pero biglang nagdalawang isip si Kyung-suk.
Gusto nang mag-withdraw ni Kyung-suk sa eleksyon dahil para malinis ang pangalan ng manager, kailangang harapin nito ang consequences. Pero alam ni Kyung-suk na mahirap din ang sitwasyon ng pamilya nito. May sakit ang asawa at bagong graduate pa lang ang anak na nagka-work. Kung haharapin nito ang kaso ngayon, masisira ang buong pamilya. Hindi ito kayang gawin ni Kyung-suk. Nang marinig ang mga salita ni Kyung-suk, napakagalit ni Do-hee. Pagkatapos magtalo, umalis ang dalawa nang hindi magkasundo. Ibinalik ni Do-hee ang lahat para makarating sa puntong ito kahit ang buhay ng kanyang ama ay isinakripisyo kaya hindi niya hahayaang sumuko si Kyung-suk sa eleksyon. Ngunit kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagtatangkang magpakamatay ng manager sa pamamagitan ng lason. Nang malaman ito ni Min-jong, agad niyang inutusan si Direktor Jun-suk na ipagpatuloy ang pagkalat ng chismis at sabihing may kinalaman si Kyung-suk sa nangyari. Ang kalupitan ni Min-jong ay nagpakilabot kay Direktor Jun-suk. Unti-unti niyang napagtanto na ang taong kanyang tinulungan ay isang tunay na demonyo. Nang mabalitaan ito ni Kyung-suk, hindi niya inintindi ang opinyon ng publiko at agad na nagtungo sa ospital para dalawin ang manager. Nang makita ni Do-hee ang isa pang inosenteng taong napasabit sa politika at muntik nang mawalan ng buhay, parang naunawaan niya ang lahat. Nagduda siya kung nagkamali siya sa pagpili ng paghihiganti. Sinabi ni Do-hee kay Kyung-suk na sumasang-ayon na siyang talikuran ang walang kwentang eleksyong ito. Kung ang paghihiganti para kay Yeseul ay magdudulot ng kapahamakan sa mas maraming tao, mali talaga siya. Naghiwalay ng maayos ang dalawa sa election office at opisyal nang tinapos ang kampanya. Sa mismong press conference kung saan mag-aanunsyo si Kyung-suk ng pag-atras, pumasok si Director Jun-suk sa broadcasting room at pinatugtog ang recording ng usapan kung saan inutusan siya ni Congressman Min-jong na patayin ang manager at isisi kay Kyung-suk. Nagkagulo ang lahat ng reporter sa lugar. Si Kyung-suk na nakatayo sa podium ay nabigla rin. Pigil niya ang pag-aanunsyo ng pag-atras at mariing idineklara sa lahat ng reporter na hindi siya susuko. Kahit mamatay pa siya, lalabanan niya si Congressman Min-jong hanggang sa huli. Pagkatapos mabunyag ang recording, desperadong nagbitiw sa eleksyon si Congressman Min-jong. Pero patuloy na tumaas ang rating ni Kyung-suk. Humingi ito ng tawad kay Do-hee sa kanyang kahinaan. Sinabi niya ngayon ay lalaban siya ng buong tapang at hindi na aatras. Kasama ang paghihiganti para sa ama ni Do-hee, papagbabayarin niya sila ng doble. Ang susunod na laban ay direktang tunggalian ni Kyung-suk at Jaemin. Ang stratehiya ni Do-hee ay gamitin ang emosyon ni Jaemin bilang tupoko. Hindi inasahan ni Carl Yun na mabibigo si Congressman Min-jong. Nang mawala ang hadlang na ito, napilitan siyang bantayan ang mga kahinaan ni Jaemin. Ang pinakamalaking rodyan niya ngayon ay ang pagkamatay ni Yeseul. Gustong malaman ni Carl Yun kung may kinalaman si Jaemin dito. Lihim itong itinago ni Jaemin dahil bago tumalon si Yeseul, nagkaroon sila ng matinding away. Pumunta si Do-hee sa foreign nurse na dating empleyado ni Chae-rong at pinaamin ito sa malupit na pagtrato sa kanya. Layunin nitong pukawin ang galit ng publiko laban sa pagmamalabis ng mayayaman. Tulad ng inaasahan, nang lumabas ang balita, nagprotesta ang mga women's group at mothers group sa buong bansa laban sa mag-asawang Jaemin at Chae-rong. Bumagsak ang rating nito. Ang stratehiya ni Carl Yun ay huwag pansinin ang lahat. Patuloy na gumamit si Jaemin ng pera para makakuha ng boto sa mahihirap. Kailangan niyang magbigay ng mas maraming lecture para kumbinsihin ang mga tao sa palengke na mamuhunan sa redevelopment project niya. Sa huli, bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng apartment sa Seoul. Habang nagbibigay ng emotional speech si Jaemin, biglang may lalaking lumabas na may hawak na kutsilyo at sinugod siya. Agad na nahuli ang lalaki. Nalaman na ito ay residente ng palengke at supporter ni Kyung-suk. Agad na naghanda si Carl Yun na palabasin na si Kyung-suk ang may pakana ng atake. Naisip ni Do-hee na baka si Jaemin mismo ang nagplano nito. Iminungkahin niyang dalawin muna nila ang salarin. Pero insist si Kyung-suk na bisitahin si Jaemin para imbestigahan kung peke ba ito. Espesyal ang pakiramdam ni Kyung-suk sa mga tao sa palengke. Sila ang kanyang mga kasamang lumaban. Nang tanungin ni Kyung-suk kung binayaran ni Jaemin ang lalaki, ngingiti lang ito at diretsahang sinabing, ang dahilan kung bakit naging Diyos ang Diyos ay dahil ipinako siya sa krus. Ibig sabihin, sadyang planado ang kanyang sugat para magmukhang biktima. Tumawa si Kyung-suk. Ang hirap na ng buhay ng mga tao sa palengke, ginawa pa silang masama ni Jaemin para sa sariling imahe. Punong-puno ng hapdi ang kanyang mga salita pero wala itong pakialam. Pagkatapos magsalita, nagpakomportable ito sa kama at inutusan si Kyung-suk na paalisin ang mga bisita. Samantala, dumalaw si Do-hee sa nakakaawang lalaki pero nasalubong niya si Carl Yun. Agad niyang tinanong kung siya ang pumatay sa kanyang ama. Diretsyang sinabi ni Carl Yun na walang konsepto ng pagpatay sa politika. Tinanggal lang niya ang hadlang. Nang gabing iyon, parehong malungkot sina Kyung-suk at Do-hee
dahil nakita nila ang pinakamalupit na demonyo sa mundo. Nagpalakasan ng loob ang dalawa pagbalik sa campaign office at pinag-usapan ang susunod na strategy. Plano ni Do-hee na gamitin ang komplikadong love life ni Jaemin. Hindi simple ang mga relasyon nito, pero takot ang mga babae na magtestigo laban sa kanya. Napakatibay ng kanyang team, parang walang tupuko. Pero sa sandaling ito, nagsiselos na si Chaerong nang makita ang malapitang pag-uugali ng asawa kay Ji-an. Sa totoo lang, kasalukuyang nobya nga ni Jaemin si Ji-an at ilang linggo nang buntis ito. Patuloy na naghahanap si Carl Yoon ng mga political partner para kay Jaemin. Ngayon, nakakita siya ng napakalakas na kakampi, ang pari ng simbahan at ang political party sa likod nito. May 10,000 debotong miyembro ang simbahan, ibig sabihin maraming boto ang makukuha ni Jaemin dito. Dahil maayos ang takbo ng kampanya, bumisita si Jaemin sa libingan ng ama. Sinabi nitong malapit na niyang matupad ang hindi natapos na legasya ng kanyang ama. Lumalabas na politiko rin ang ama ni Jaemin. Nang matalo sa eleksyon, pinili nitong magpakamatay. Pero hindi alam ni Jaemin na si Carl Yoon pala ang nagtulak sa kanyang ama sa kamatayan. Samantala, habang maayos ang kampanya ni Jaemin, nahihirapan pa rin si Kyung-suk sa election fund. Walang choice si Do-hee kundi tanggapin ang alok ng isang political party. Sinabi nito kay Kyung-suk na makipagpulong sa isang negosyante para sa campaign funding, pero tutol na tutol si attorney Kyung-suk. Hindi lang ito hindi sumasang-ayon, kinritisismo pa niya si Do-hee na nakalimot sa kanilang kasunduan. Mula pa noong nagdesisyon siyang tumakbo, ipinangako niyang lahat ng gagawin ay legal at transparent. Bagamat naiinis din si Do-hee, alam nitong bahagi ito ng personalidad ni Kyung-suk na nagpapakita ng kanyang integridad. Biglang nakipag-ugnayan si Seo-jin kay Do-hee at diretsang inalok ang pag-sponsor para manalo si Kyung-suk bilang alkalde ng Seoul. Nakita na kasi ni Seo-jin na unti-unting lalamunin ni Jaemin ang buong Yunsung Group. Bilang panganay, determinado siyang protektahan ang interes ng pamilya. Pero hindi pumayag si Do-hee. Kung hindi sila makakompetensya sa material na bagay, babalik na lang siya sa investigasyon sa pagkamatay ni Ye-seul. Pumunta si Do-hee sa dating tauhan nito. Sinabi nito na pagkatapos mamatay si Ye-seul, tinanggal ni Ji-an ang lahat ng surveillance video at itinapon ang mga gamit nito. Habang nag-iisip si Do-hee ng karagdagang ebidensya, pumunta ito kay Ji-an. Pagpasok pa lang, napansin na ni Do-hee ang mga relo, dyaryo at bote ng alak sa bar. Base sa kanyang kaalaman sa pamilya ng chairman, nalaman niyang may relasyon talaga si Ji-an at Jaemin. Diretsyang sinabi ni Do-hee na kung ilalantad nito ang relasyon nila, tiyak na itatakwil si Ji-an. Pero determinado si Ji-an na hindi siya pababayaan ni Jaemin dahil may trump card siya. Nang makita ni Do-hee ang pagkahumaling nito, umalis na lang ito. Bago umalis, napansin niya ang vitamins para sa buntis sa cabinet. Naunawaan niyang buntis si Ji-an. Kung ilalantad ito, ang mismong pamilya ang unang lalaban kay Ji-an. Sa ganong sitwasyon, hindi na malalaman ang sikreto sa pagkamatay ni Ye-seul. Kaya nagdesisyon munang huwag ilantad ni Do-hee ang relasyon nila. Bagamat nagtitiwala si Ji-an kay Jaemin, nag-alinlangan pa rin siya dahil sa babala ni Do-hee. Pumunta ito sa bank safe para kunin ang cellphone ni Ye-seul. Samantala, abalang-abala si Kyung-suk sa final stage ng eleksyon. Hindi nito napansing nagkagulo ang anak nito sa paaralan at dinala sa presinto. Agresibo ang magulang ng kalaro na sinaktan nito na nagsasabing ipapakulong nila ang anak ni Kyung-suk para masira ang political career nito. Labis ang pag-aalala ni Kyung-suk sa kaguluhan ng eleksyon at problema sa pamilya. Agad namang imbestigahan ni Do-hee ang dahilan ng away at binalaan ng lahat para hindi malaman ni Carl Yoon. Nakuha rin nito ang video recording ng insidente. Pero mabilis na kumalat ang balita sa media na binayaran ng Yunsung Group na nagsasabing ginamit ni Kyung-suk ang kapangyarihan para takpan ang kaso ng anak. Lalong kumalat ang negatibong balita na nagpaisip kay Do-hee na baka napasok sila sa bitag. Biglang pumasok si Director Jun-suk at kumpirmahin ang hinala ni Do-hee. Ilang araw na lang ay magsisimula na ang final stage ng eleksyon na tinatawag na dark period. Karaniwan ang ginagamit ang paninira para makakuha ng boto. Nang matapos ni Jun-suk ang betrayal kay Congressman Min Jong, sinabi sa kanya ni Kyung-suk na pinatay ni Carl Yoon ang ama ni Do-hee. Dahil malalim ang respeto ni Jun-suk sa ama ni Do-hee, sumama siya sa kampanya para makamit ang hustisya. Kumalat ang balita na magkakaroon ng press conference ang pamilya ng nakalabang bata. Doon, nagsinungaling silang mga bully daw si Kyung-suk at ang anak nito. Sinamantala rin ito ni Carl Yoon para siraan ang hepe ng presinto na nagsasabing binayaran ito ni Kyung-suk kaya hindi pa dinadakip ang anak nito. Samantala, nahihirapan ang inosenteng hepe dahil nadamay siya. Dumiretso si Carl Yoon sa kanya at sinabing malapit na itong magretiro. Kapag naging alkalde si Jaemin, mabibigyan siya ng magandang trabaho. Dahil dito, agad na idinimanda ng hepe ang anak ni Kyung-suk.
Na-charge ang bata ng attempted murder at dinala sa prosecutor's office. Nagmamadaling pumunta si Do-hee doon. Pagpasok pa lang, nakita na niyang nagbibigay ng lagay si Ji-an. Hindi makapaniwala si Do-hee. Para lang manalo, handang sirain ni Jaemin ang kinabukasan ng isang bata. Nanatiling kalmado si Ji-an. Sinabi nitong ang nangyari ngayon ay parusa sa pagtatraidor ni Do-hee sa grupo. Kung magwi-withdraw si Kyung-suk sa eleksyon bago matapos ang trial, pakakawalan nito ang anak ni Kyung-suk. Biglang tumawa si Do-hee at sinabing ang tunay na parusa ay kapag ipinanganak ni Ji-an ang bata at walang kumilala rito. Pagbalik, isinalaysay ni Do-hee kay Kyung-suk ang sinabi ni Ji-an. Bagamat hindi sumasang-ayon si Do-hee na mag-withdraw, naisip nitong desisyon pa rin ni Kyung-suk ang dapat mangibabaw. Matapos ang mahabang pag-iisip, bumisita si Kyung-suk sa selda ng anak at sinabing magwi-withdraw siya para sa kanya. Hindi inaasahan ang malakas na reaksyon ng bata. Ayaw niyang sumuko ang ina ng basta-basta. Kung magwi-withdraw siya ngayon, hindi na magkakaroon ng saysay ang lahat ng pinagdaanan nila. Handa raw niyang makulong at maghintay ng tagumpay ng ina. Muling nagkaroon ng lakas ng loob si Kyung-suk sa mga salita ng anak. Samantala, sinamantala ni Do-hee ang pagkakataon para makipagkita kay Seo-jin at humingi ng 20 bilyong won na pondo para sa eleksyon. Kapalit nito, titiyakin niyang maging alkalde ng Seoul si Kyung-suk at tulungan si Seo-jin na makuha ang pamamahala ng family business. Matapos ang ilang araw ng investigasyon, natuklasan ng campaign team ni Kyung-suk ang totoong dahilan ng away ng anak nito. Ang batang sinaktan ang unang nag-post ng photoshopped picture ni Kyung-suk online at sinadya itong inisitin ang anak nito. Pumunta si Do-hee sa ospital para kausapin ang batang sinaktan. Sinabi nitong maaaring makulong ang anak ni Kyung-suk pero habang buhay naman itong magdudusa. Ano man ang gawin nito sa hinaharap, mag-college, magtrabaho o magpakasal, ipapakalat ni Do-hee ang lahat ng kasalanan nito. Sa ilang salita pa lang, natakot na ang binata at inamin na binayaran siya ng mga adulto para provokin ang anak ni Kyung-suk. Nang maliwanagan ang katotohanan, ginamit ni Do-hee ang 20 bilyong won mula kay Seo-jin para pasuhulan ang isang mataas na opisyal ng Ministry of Education. Nagdaos ito ng emergency press conference para ilantad ang totoong nangyari. Biglang bumalik ang suporta ng publiko at muling tumaas ang rating ni Kyung-suk. Oras naman para mangimsi si Jaemin. Hindi nagtagal na ilantad ng media ang relasyon ni na Jaemin at Ji-an pati na ang pagbubuntis nito. Naging mahalagang sandata ito ni Kyung-suk para atakihin sila. Natakot si Carl Yoon at nagmadaling humanap ng paraan, pero lubusang nagulo ang posisyon ni Jaemin. Dati iginagalang si Ji-an, pero ngayon ay naging sakit na ng ulo ni Jaemin. Gusto na lang nitong alisin si Ji-an, pero pinayuhan siya ni Carl Yoon na huwag magpadalos-dalos dahil nakatingin ang lahat kay Ji-an. Kung may mangyari man dito, si Jaemin ang unang paghihinalaan. Ang stratehiya ni Carl Yoon ay unang aliwin si Ji-an. Huwag pagalitan o iwasan, kundi pagpakitaan ng pagmamahal at pag-aaruga. Layunin nitong mapanatili ang katapatan ni Ji-an, kaya nang gabi ring iyon, pumunta si Jaemin sa bahay ni Ji-an at ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Binigyan pa nito ng baby shoes si Ji-an na lubos na nakumbinsi nito. Para gawing love scandal ang balita, agad na naghanap si Carl Yoon ng boyfriend para kay Ji-an. Nagdaos pa sila ng press conference para aminin na ang sanggol sa sinapupunan ni Ji-an ay sa boyfriend nito. Pero sa press conference, may reporter sa ilalim na kakilala ni Do-hee. Walang pag-aatubili nitong inilabas ang surveillance video mula sa apartment ni Ji-an. Kitang-kita sa ilang video na paulit-ulit na pumupunta si Jaemin sa bahay ni Ji-an at doon natutulog hanggang umaga. Paano ito ipapaliwanag? Nagsimulang kabahan si Jaemin at hindi makasagot ng diretsyo. Sa patuloy na pagtatanong ng mga reporter, hinimatay si Ji-an. Ang pagkabigo ng press conference ay lalong nagpagalit kay Jaemin. Pero kahit ganun, kailangan pa rin niyang magpanggap na maalalahanin kay Ji-an. Pero matalino rin si Ji-an. Alam nitong naging hadlang na siya kay Jaemin. Kahit gaano pa ito kaamo, iba ang tunay na nararamdaman nito. Kaya isinumbong ni Ji-an ang totoong nangyari kay Yeseol. Malinaw nitong sinabi na kung poprotektahan siya ni Jaemin, itatago niya ang sikreto hanggang kamatayan. Dagdag pa rito, nagpa-DNA test si Ji-an para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Kung kailanganin, magiging panangga niya ang dalawang bagay na ito. Ang pagkakaroon ni Ji-an ay naging peligro na. Binalikan ni Jaemin si Carl Yoon at sinabing panahon na para alisin si Ji-an. Plano nilang gawing suicide ang pagkamatay nito para magmukhang santo si Ji-an habang inaalis ang panganib sa kanila. Pagkatapos, isisi nila kay Kyung-suk at Do-hee ang pagpapatiwakal nito. Bukod sa plano para patayin si Ji-an, nangako rin pribado si Jaemin sa mga constituents na pagbibilhin ang mga residente ng Seoul ng kalahati ng shares ng duty-free store. Napakaganda ng pangakong ito kaya biglang tumaas ang rating ni Jaemin.
Pero dahil ginawa niya ito nang walang pahintulot ng chairman, napagalitan siya. Pero determinado na ngayon si Jaemin. Hindi na siya yumuko sa chairman at diretsang sinabing siya na ngayon ang tanging haligi ng Yunsung Group. Tanging sa pagkaalkalde niya ng Seoul, masisiguro ang yaman at kapangyarihan ng pamilya at ang dalawang walang kwentang anak nitong babae. Ikinuwento ni Sojin kay Do-hee ang lahat. Naunawaan ni Do-hee na lumabas na ang tunay na ugali ni Jaemin at handa na ito para sa final sprint. Hiniling ni Do-hee kay Sojin na bantayan ng mabuti si Ji-an baka sakaling saktan ito ni Jaemin. Ngunit kinabukasan, narinig ni Sojin na ang kapatid niyang si Chae-rong ay pumunta sa ospital kung saan nakaratay si Ji-an ng mayabang. Lumalabas na ito na ang araw na itinakda ni Jaemin para sa kamatayan ni Ji-an. Pinili ni Jaemin si Chae-rong para isagawa ang misyon. Inilabas ni Chae-rong si Ji-an sa ospital. Hawak-hawak pa nito ang kamay ni Ji-an at niyakap sa harap ng media, nagpapakitang gilas bilang asawa ng mayaman. Pero pagkasakay sa kotse, binaul ni Chae-rong kay Ji-an na ito na ang araw ng kamatayan nito. Buti na lang na ibalita agad ni Sojin kay Do-hee, kaya pinasunod niya si Dongju sa kotse ni Ji-an. Pero hindi maganda ang sitwasyon. Nadroga si Ji-an sa loob ng sasakyan. Ngayon din ang final online speech competition ni na Kyung-suk at Jaemin. Inihanda ni Carl Yoon na sa gitna ng speech, ipapasok ang balita ng kamatayan ni Ji-an. Kasabay nito, peke rin nilang ginawa ang suicide note na nagsasabing sina Kyung-suk at Do-hee ang dahilan ng pagpapatiwakal ni Ji-an. Nasa bingit ng kamatayan si Ji-an, nagmamadaling sumaklolo si Do-hee, desidido itong iligtas si Ji-an at dalhin ng ligtas. Samantala, opisyal nang nagsimula ang public speech ng mga kandidato sa pagkaalkalde ng Seoul. Unang nagtalumpati si Kyung-suk. Ginamit nito ang bagong tax-free building ng Yunsung Group para pagsabihan ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Jaemin. Maraming mataas na opisyal ang sinuhulan para sa pagpapatayo ng gusali. Pero hindi inaasahan, direktang inilabas ni Jaemin ang listahan ng mga opisyal na nakinabang sa Yunsung Group at sinabing gawa ito ng campaign team ni Kyung-suk. Inakusahan pa niya si Attorney Kyung-suk ng paglabag sa election laws at paggawa ng peking ebidensya. Lumalabas na may planted spy pala sa campaign team ni Kyung-suk. Dinala na ng taong ito ang listahan kay Jaemin. Naipit si Kyung-suk at walang maisagot. Habang nagugulumihanan siya kung paano tutugon, dumating ang balitang nagpangitig sa lahat. Nagpost si Ji-an ng suicide note sa personal page nito. Itinanggi nito ang relasyon kay Jaemin at sinabing gawa-gawa lang ito ni Do-hee para manalo sa eleksyon. Inamin ni Ji-an na hindi na niya kaya ang pressure at nagpa siya na lang na magpakamatay. Biglang bumaling ang opinyon publiko laban kina Do-hee at Kyung-suk. Mayabang na sinisi ni Jaemin si Kyung-suk sa problema. Sinabi nitong hindi karapat-dapat tumakbo ang team na gumagamit ng ganitong kasuklam-suklam na paraan. Walang maisagot si Kyung-suk kundi manumpang kung talagang peke ang kwento, kusang magwi-withdraw siya sa eleksyon. Kung hindi, magiging napakabigat ang bayad ni Jaemin. Sinabi ni Jaemin na kung buhay at maayos si Ji-an, bakit nila ito pag-aalalahanin? Nakadismaya ang pagganap ni Jaemin. Sa puntong ito, tanging ang pagligtas kay Ji-an ni Do-hee ang makakapagpabula sa mga kasinungalingan. Samantala, dinala na ng mga tauhan ni Jaemin ang walang malay na si Ji-an sa tabi ng ilog. Hinabol ni Do-hee ang sasakyan at nakarating sa lugar. Tiyak na ililigtas niya si Ji-an nang bigla siyang paluin at mawalan ng malay. Buti na lang dumating si Dongju sa tamang panahon. Ginamit niya ang lahat ng lakas para sirain ang pinto ng kotse at mailigtas si Ji-an. Dahil hinahabol sila ng mga tauhan ni Jaemin, sinabi ni Dongju kay Do-hee na dalhin muna si Ji-an sa ospital. Siya na ang bahala sa mga kalaban, pero sa huli, sinaksak siya at itinapon sa ilog. Mabutit may nakakita at dinala siya sa ospital. Samantala, hindi pa rin alam kung nasaan si Ji-an. Magulo na rin ang campaign team ni Jaemin. Isang araw na lang bago ang eleksyon, kaya't kung hindi babalik si Ji-an bago matapos ito, siguradong mananalo si Jaemin. Malulutas na ang lahat, kaya gumamit na ng lahat ng paraan ang team ni Jaemin para siraan si Kyung-suk. Nang nasa alanganin na si Kyung-suk, sa wakas nagising si Ji-an. Nang makita si Do-hee sa tabi nito, walang anumang pasasalamat na ipinakita si Ji-an. Alam ni Ji-an na isinasalba lang siya ni Do-hee para magamit sa pagpanalo kay Kyung-suk. Pero napabuntong hininga na lang si Do-hee. Ayaw na niyang maulit ang trahedyang nangyari kay Ye-seul. Dahil sa mga salitang ito, naantig si Ji-an. Kaya humarap siya sa media at inamin ang lahat. Ipinagtapat ni Ji-an na peke ang suicide note at sinubukan siyang patayin ni Jaemin. Nalantad ang katotohanan. Alam ni Jaemin na tapos na ang lahat. Sa gitna ng pagkataranta nito, biglang may tumawag mula sa cellphone ni Ye-seul. Lumalabas na natagpuan ito ni Do-hee. Sa wakas, dumating ang sandaling hinintay ni Do-hee. Binigyan niya ng final blow si Jaemin.
Nagkita sila sa harap ng mga abo ni Yeseul at pinatugtog ang recording bago ito namatay. Sa wakas, nalantad ang katotohanan. Nang araw na iyon sa rooftop, inilabas ni Yeseul ang recording para ibunyag ang masasamang ginawa ni Jaemin sa kanya. Gusto niyang humingi ito ng public apology. Siyempre, tumanggi si Jaemin. Hindi katanggap-tanggap ang paraan ng pagpatay niya sa sekretarya. Habang pinapatugtog ni Do-hee ang recording, ibinubunyag naman ni Kyung-suk sa lahat ang totoong nangyari kay Yeseul na hayag na ang kasamaan ni Jaemin. Galit na galit itong sinalakay si Do-hee. Pero hindi siya natakot. Muli nitong inatake si Jaemin. Ipinagtapat nito kung paano pinilit ni Carl Yoon na tulungan si Jaemin. Noong mga panahong iyon, malapit nang maging presidente ang ama ni Jaemin, pero inakusahan ito ni Carl Yoon ng korupsyon hanggang sa magpakamatay. Dahil sa pagsisisi, ipinangako ni Carl na tutulungan kahit isang walang kwentang tao tulad ni Jaemin para mabawasan ang kasalanan niya. Ang dating kaaway ang naging pinakamalaking suporta. Dahil sa matinding dagok na ito, tuluyang gumuho si Jaemin. Naupo ito sa sahig. Dinampot nito ang butones at cellphone na itinapon ni Do-hee at nagluksa ng buong pighati. Sa puntong ito, natupad na rin ang pangako ni Do-hee na papaluhurin si Jaemin sa harap ni Secretary Yeseul. Pumunta si Do-hee sa tuktok ng bundok at tiningnan ang maunlad na Seoul. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag dahil hindi na makakaligtas sina Jaemin at ang Yunsung Group. Galit na galit ang chairman. Ipinasya nitong si Jaemin ang pagdusahan ang lahat. Nang gabing iyon, napatay si Jaemin sa kanyang apartment. Natagpo ang patay ito sa kanyang kwarto. May naiwang suicide note sa eksena. Buong loob na inamin ni Jaemin ang pagpatay kay Ji-an at Secretary Yeseul at nagpakita ng pagsisisi sa pagtuturo ng chairman. Kaya pinili nitong wakasan ang sariling buhay. Ano man ang nangyari, naging itinakwil na anak si Jaemin. Unti-unting nakalimutan ang kanyang kamatayan. Sa araw ng pagdiriwang, nahalal na alkalde si Attorney Kyung-suk. Habang ini-interview, tinanong siya ng isang reporter kung totoo bang nakatanggap siya ng lihim na pondo mula sa Yunsung Group sa eleksyon. Siyempre, hindi alam ni Kyung-suk ito. Hindi rin siya naniniwalang may tumanggap ng pera sa kanyang team. Pero patuloy na itinuro ng reporter si Do-hee para sagutin ang tanong. Tumayo si Do-hee sa podium. Harap ang mga spotlight, diretsahan nitong inamin na nakatanggap ito ng 20 bilyong won mula sa Yunsung Group. Kahit si Kyung-suk ay hindi makapaniwala sa narinig. Bumalik ang eksena nang magkasundo sina Do-hee at Seo-jin. Mahirap umano makakuha ng ganoong kalaking halaga sa isang gabi lang. Pero alam ni Do-hee na may personal na account ang chairman sa Cayman Islands na puno ng black fund na higit pa sa 20 bilyon. Hiniling ni Do-hee na direktang ilipat ang pera sa kanyang account. Nag-alinlangan si Seo-jin na baka mabuko ang transaksyon. Pero ang gusto talaga ni Do-hee ay mahayag ang koneksyon nila. Doon lang iimbestigahan ng prosecutor ang lihim na account ng chairman. Kapag nabigo ito, magkakaroon ng pagkakataon si Seo-jin na pamunuan ng negosyo. Hindi nagtagal, nagsimula ang investigasyon sa Yunsung Group, pero naisangkot din si Do-hee sa kaso ng pagsuhol kaya hindi na ito makakasama ni Kyung-suk. Pero walang pagsisisi si Do-hee. Naniniwala itong kaya ni Kyung-suk na bumuo ng mas magandang Seoul at hindi siya bibiguin. Nang mahayag ang lihim na pondo ng chairman, namana ni Seo-jin ang grupo ayon sa gusto. Kapalit nito ang paglipat ng 70% ng shares ng duty-free shops sa mga pribadong kompanya sa Seoul. Kasabay nito, ipinagkatiwala ang lahat ng karapatan sa mga profesional na tagapamahala. Pagkakulong ni Do-hee, palagi itong nakasubaybay sa mga aktibidad ni Kyung-suk. Isang araw, may lalaking biglang dumating. Nakasuot ito ng maayos na damit. Kitang-kita ang itsura ng politiko. Naghahangad ito ng tulong ni Do-hee para magtagumpay.